Brad, ito na yung sabi mo sa akin na kung may utak ako, gawin ko. Paggawa ako ng affidavit na para ma-deport ka ngayon. Ginawa ko nang lumapit kay si Rapi kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Sweet, alam ko naman hindi ako nagkulang. Hindi ako nagkulang sa'yo. Lahat naman ginawa ko. Hindi ko naman binabayaan ng baka. Akala ko okay na lahat, bro. Ginawa nyo lang pala akong... Ngayon nalaman ko na gano'n lang plano nyo magpapakasal kayo. Wala. Magpapakasal mo sila? Sabi nung asawa ng lalaki, sir. Kasi nag-chat man sa akin yun, sir, yung asawa ng lalaki. Totoo ba yung pinapili mo si mama? Kung sinong gusto, kayo o yung lalaki niya? Opo, Anong naramdaman mo nung hindi kayo ang pinili? masakit. Sinabihan ko siya ng gap. Pagkatapos nun, hindi ka na niya kinausap? Hindi na. Block niya ako. Hindi na siya matawagan. Gaano kasama ang loob mo kay mama? Sobrang sama. Mahal mo pa ba si mama? Hindi. Paano kung si mama naman ay humingi ng sorry at babalik niya sa inyo, sa papa mo? Hindi ko na siya tanggapin. At bakit? Hindi na kami niya mahal. Sa simula, lahat ay tila isang magandang panaginip. Isang masayang pamilya, magkasamang nangangarap, magkasamang bumabangon. Si Charlie Lozada, isang masipag na tricycle driver mula sa Pulong Mulok, na kahit hirap sa pasada ay walang sawang kumakayod para sa kanyang asawa at 5 anak. At si Sherilyn Lozada, ang mapagmahal na asawa at ina na kahit malayo sa pamilya bilang isang OFW, ay minsang naging ilaw ng tahanan, bumubuhay sa pag-asa ng mas magandang bukas. Sa bawat araw na lumilipas, pinatitibay nila ang tahanang kanilang binuo, hindi sa material na bagay, kundi sa tiwala, dasal, at pag-ibig. Sa mata ng kanilang mga anak, sila ang haligit-haligi ng isang payak, ngunit buo at masayang pamilya. Pero hindi nila alam, may unti-unting bitak na nabubuo sa pagitan nila. Hindi ito sumabog agad, kundi unti-unti, gaya ng pagguho ng isang pader na nilalamon ng ulan sa bawat gabi. At minsan, ang tahimik na gabi, may tinatagong lihim na dahan-dahang sumisira sa tiwala. Sa simula, tila natural lang ang pagbabago. Mas kaunting oras, mas maikling mensahe, mas maraming dahilan. Pagod lang siguro, wika ni Charlie. Busy lang sa trabaho, pagtatanggol niya sa asawa tuwing may tanong ang mga bata. Ngunit habang tumatagal, mas ramdam niya ang katahimikan. Ang dating init sa bawat I love you ay napalitan ng malamig na okay. Ang dating sabik sa video call ay napalitan ng mga chat na may pagkainip ng mga boses na walang saya. Hanggang sa tuluyang naramdaman ni Charlie na may kulang, may nagbago, may nawawala. Sa kabila ng pagod sa biyahe, pag-aalaga sa mga anak at pagbabudget ng maliit na kita, nagagawa pa rin niyang umunawa. Dahil para sa kanya, pamilya ang una. Ngunit ang unawa ay tila unti-unting sinusubok ng katotohanan na ayaw niyang harapin. Hanggang sa isang araw, kinailangan niyang aminin sa sarili, hindi na siya ang pinipiling kausapin. Hindi na siya ang pinipiling balikan. Hindi na siya ang tahanan. Lumala ang mga palatandaan. Mga araw na hindi na nagpaparamdam si Sherilyn. Mga gabing hindi na sumasagot. Mga bata na unti-unti ring nagtatanong, "Tay, si mama ba, hindi na tayo mahal?" Ang sakit na dati itinatago ni Charlie sa kanyang sarili ay hindi na niya maikubli. At sa isa sa mga pinakamasakit na sandali, kinumpirma ng mismong mga anak ang katotohanan at si mama, tila may iba na. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na inuukit sa puso ng isang lalaking nagmahal at nagtiwala. Hindi niya alam kung anong mas masakit ang pagtataksil ng asawa o ang kawalan ng kasiguruhan para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Subalit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Charlie. Hindi para kay Sherilyn, kundi para sa kanyang 5 anak, 11, 9, 7, 5 at 3 taong gulang. Mga batang wala pang muwang sa komplikado ng mundo, pero ramdam ang bigat ng sitwasyon. At habang sinusubukang buuin ni Charlie ang araw-araw na pakikibaka, isang pangalan ang unti-unting lumitaw sa kanilang mundo. Edwin Madrideo, isang engineer, ang sinasabing bagong kasama ni Sherilyn. Isang taong hindi nila kilala,
Ngunit unti-unting pumalit sa espasyo ng ama, sa mga chat, sa mga desisyon, sa puso ng babaeng minsang nangakong hanggang dulo. Mula sa simpleng hinala, naging bangungot ang bawat araw. Nagkaroon sila ng group chat, si Charlie, ang kanyang anak, si Sherilyn at si Edwin. Doon, hindi lang siya iniwan kundi ininsulto. Kung may utak ka, ipareport mo kami, sabi ng mismong babaeng asawa niya. Siya pa raw ang mali, siya pa ang kulang, siya pa ang masama. At sa gitna ng lahat ng ito, napunta siya sa ospital. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng dibdib na hindi na kayang kimkimin. Ngunit sa kabila ng lahat, pinatawad niya si Sherilyn, inunawa, umasa. Dahil ang puso ng isang ama, ng isang asawa, ay hindi madaling mapagod. Ngunit ang pag-asa ay unti-unting nauupos. Nang malaman niyang nagdiriwang ng anibersaryo ang dalawa, habang siya'y abala sa paghahanap ng perang pambili ng bigas, doon niya napagtanto, siya na lang ang lumalaban. Siya na lang ang umaasa. At minsan, sapat na ang sakit para maintindihan mong tapos na ang isang yugto, kahit ayaw mo pa itong tanggapin. Si Charlie Lozada, ang ama na hindi bumitaw, ang asawa na hindi sumuko, ang haligi ng pamilyang ngayoy unti-unting winasak ng pagtataksil, ay nanatiling tahimik. Dahil sa kwento ng buhay niya, mas pinili niyang maging matatag kaysa sumuko. Mas pinili niyang ilaban ang pamilya kaysa pairalin ng galit. Ngunit sa likod ng bawat pag-unawa ay isang lalaking araw-araw na bubuot na babasag. At sa bawat patak ng luha ng kanyang mga anak, lalo niyang pinipilit na itaguyod ang tahanan. Isang tahanang minsang buo, bago tuluyang nasira. Dati, sa bawat mensahe ay may halong lambing. Ingat ka, kumain ka na ba? Miss na kita. Mga simpleng salita na kayang gawing magaan ang araw ni Charlie Lozada kahit siya'y pagod mula sa pamamasada. Ngunit ngayon, laging abala, laging pagod, laging may dahilan. Nakatulog ako. Mahina ang signal, may trabaho ako. Unti-unting napalitan ng kawalan ng oras ang dating sigla ng komunikasyon. Si Sherilyn Lozada, ang babaeng minsang nagsabing ikaw lang sapat na, ay unti-unting nakaramdam ng paglayo, hindi lang sa distansyang dulot ng pagiging OFW, kundi pati na rin sa emosyonal na koneksyon nilang mag-asawa. Mga pagkakataong hindi na makausap ni Charlie ang kanyang asawa kahit anong pilit sa pagtawag o pag-message. Ang mga mensahe, kung may sagot man, ay may halimuyak ng kasinungalingan, may tunog na hindi totoo, may mga salitang kulang sa puso. Unti-unti, naramdaman niyang hindi na siya ang laman ng mga kwento ni Sherilyn, hindi na siya ang hinahanap sa dulo ng maghapong pagod. Sa umpisa, sinubukan pa niyang ipagkibit balikat. Siguro pagod lang, siguro may problema lang sa trabaho. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang mga palatandaan. Sa mga dating oras ng pag-uusap, katahimikan na ang pumalit. Sa dating sabik na pagharap sa video call, wala na kahit audio call man lang. Hanggang sa isang araw, hindi na lamang hinala. Isang litrato, isang chat, isang pangalan. Isang estranghero na naging dahilan ng malamig na gabi at luha ng isang amang patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya. Ang litrato, kuha sa isang lugar na hindi niya alam. Ipinapakita si Sherilyn kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang chat, malinaw pa sa sikat ng araw, may mensahe ng pagmamahal pero hindi para kay Charlie. Ang pangalan, paulit-ulit binabanggit ng mga anak na mula sa kanilang mga inosenteng bibig ay naglalabas ng matinding katotohanan. Dito tuluyang gumuho ang mundo ni Charlie Lozada. Ang dating duda ngayon ay pruweba. Ang dating tiwala ngayon ay basag. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod, sakripisyo at paniniwala niya sa pangakong hanggang sa dulo ay nawala. Ang sakit ay hindi na haka-haka, kundi isa ng malinaw na katotohanan. At sa gitna ng katahimikan ng kanyang munting tahanan, habang nakatingin siya sa mukha ng kanyang 5 anak, ramdam niya, may isang puwang na hindi na muling mapupunan. Ang puwang ng isang pagmamahal na nilamon ng distansya at pinatay ng pagtataksil. Nagkamali ako? Iyan ang laging linya ng taong nakasakit.
Mga salitang kay raming beses nang narinig pero tila nawawalan ng saysay sa tuwing inuulit. Kay Charlie Lozada, ang bawat salitang iyon ay parang sugat na kinukuskos paulit-ulit habang siya'y pilit na nagpapakatatag para sa kanyang 5 anak. Pero sapat ba ang sorry para ibalik ang pusong nabasag? Sapat ba ang isang pag-amin para malimutan ang mga gabing siya'y umiiyak mag-isa? Habang ang mga anak ay nagtatanong kung bakit wala na si mama sa hapagkainan? Ang dahilan? Pagod daw. Problema raw. Pangungulila raw sa isang bansang malayo sa lahat ng mahal sa buhay. Pero hindi ba't sa hirap dapat mas nagiging matatag ang pagsasama? Hindi ba't sa oras ng pagsubok mo mas kailangan ang taong pinangakuan mong mamahalin sa hirap at ginhawa? Ngunit sa halip na kumapit, si Shirlyn Lozada ay bumitaw. Sa halip na lumaban, pinili niyang lumayo. Sa halip na ipaglaban ng pamilya, pinili niyang hanapin ang init sa piling ng iba. At sa kanyang pag-amin, hindi niya dala ang tunay na pagsisisi. Dala niya ang mga rason na tila binuo hindi para magpakumbaba, kundi para makaiwas sa bigat ng ginawa. Hindi ko na kasi kaya, sabi niya. Hindi ko na alam kung anong kulang. Ngunit si Charlie, hindi kailanman nanghingi ng sobra. Isang tawag, isang mensahe, isang pangako, sapat na sana. Ngunit ang mga iyon ay hindi niya nakuha. At ngayon, ang dating tahanan ay naging silid ng luhat galit. Tahimik ang gabi, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa damdaming hindi na maipahayag. Ang mga bata, dati masigla at puno ng kwento, ngayoy tahimik, parang may pinipigil. Dahil kahit sila'y mga bata, ramdam nila ang bigat ng pagkawala. Ramdam nila ang lamig ng halakhak na nawala sa kanilang tahanan. At si Charlie, sa kabila ng lahat, ay nanatiling tahimik, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pagpipigil. Dahil kahit siya'y sugatan, pinili niyang unahin ang kapakanan ng kanyang mga anak kaysa ang sarili niyang galit. Pero sa bawat salitang, nagkamali ako, sa bawat paliwanag ni Shirlyn, mas lalo niyang nakikitang hindi ito basta pagkakamali. Ito ay desisyon. Desisyong paulit-ulit ginawa. Desisyong pilit niyang inunawa hanggang sa siya na lang ang nasasaktan. At ngayon, kahit anong paliwanag, kahit ilang beses pang sabihing mahal ko pa rin kayo, alam ni Charlie na may mga sugat na hindi kayang takpan ng salitang sorry. Dahil minsan, ang pag-amin ay hindi sapat. At ang dahilan, gaano man kaganda ay hindi sapat para itama ang mali. Sa dulo ng lahat ng luha, galit at tanong, may kailangang gawin, ang pumili. Hindi na pwedeng manatiling nakabitin, hindi na pwedeng pilitin ang pirasong basag na salamin na muling buuin. Sa harap ng katotohanan, si Charlie Lozada ay hindi na lang basta isang asawa. Siya ay isa ng ama, ina, tagapagtanggol at tanging haligi ng pamilyang minsang pinabayaan. Sa loob ng kanyang puso, nananatiling sariwa ang sugat. Nariyan pa rin ang sakit ng bawat pagluha ng anak, ang tanong ng bunsong hindi maintindihan kung bakit hindi na sila kayang buuing muli ng kanyang mama. Nariyan pa rin ang alaala ng mga mensaheng puno ng pangako na ngayon ay wala ng saysay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, unti-unting nabubuo ang isang desisyong mas matatag pa sa lahat ng sakripisyong kanyang tiniis, ang pagpiling huwag nang habulin ang taong matagal nang bumitaw. Sa bawat tay, babalik pa ba si mama? Ang sagot niya'y hindi galit, kundi katotohanan. Hindi ko alam, anak, dahil kahit pa si Shirlyn ay biglang kumatok at magpakita, alam ni Charlie sa puso niya na hindi na ito ang parehong babaeng kanyang pinakasalan. Ang pagmamahal, gaano man kalalim, ay hindi sapat kapag ang isa ay lumayo nang walang balak bumalik. Ang pamilya, gaano man kaimportante, ay hindi mapapanatiling buo kung isa sa mga haligi nito ay piniling gibain ang sarili nilang tahanan. At ngayon, sa harap ng lahat ng naranasan, sa bawat gabing siya'y nakatulog ng may luha, sa bawat panahong pinagkakasya niya ang 200 para may maisaing sa umaga, pinili ni Charlie ang maging buo. Hindi dahil nakalimot na siya, kundi dahil natuto na siyang ipaglaban ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi para kay Shirlyn, hindi para sa lipunang mahilig humusga, kundi para sa kanyang 5 anak, na sa kabila ng lahat ay patuloy na yumayakap sa kanya tuwing gabi.
Sa mga yakap nilang iyon, doon niya nahanap ang lakas. Sa ngiti nilang kahit gutom ay may pag-asa, doon niya nahanap ang kapayapaan. At sa sarili niyang paninindigan, doon niya nahanap ang bagong simula. Kaya sa wakas, ang lalaking minsang halos gumuho ay muling tumayo. Hindi bilang lalaking nagmakaawa sa pagmamahal, kundi bilang amang piniling huwag nang mamalimos ng respeto. Sa pagtatapos ng kwento nilang dalawa, may isang panibagong kabanata na para sa kanya. Kabanatang wala na si Sherilyn, pero naroon ang pag-ibig ng 5 batang kailanman ay hindi siya iniwan. Sa huli, hindi lahat ng iniwan ay natapos. Minsan, ang pag-iwan ay daan para may mas matibay na masimulan. At kayo po, Sir Edwin, may asawa kayo, tama? May mga kalibin po ako. Kaso nga po, nag-iwalay na kami. May mga ka-live-in, so marami ho kayong ka-live-in. Dalawa po naging kalibin ko. Kanina po, sir, sabi ni Sir Charlie, hinamon mo raw siya. Una, nilait mo raw daw siya dahil isa lang siyang hamak na mahirap na tao. Sabi mo raw sa kanya, kung meron kang utak, gamitin mo at ipa-deport mo ako kung kaya mo. Opo, sinabi ko po yung Doon sa hamon mo, sir, kung wala kang believe dito kay Sir Charlie, siguro sana bumilib ka sa akin dahil ako kaya kong gawa na papadeport ka. Ito, kaya mo hamunin dahil pobre to. Mahirap lang, walang pinag-aralan siguro isip mo. Makinig ka, sir, ha? Sherlyn Gerasta, magandang hapon po sa iyo, Miss Sherlyn. Hello po, good day po. Sir, kausapin mo si Sherlyn. Nagpaalam ako sa'yo na pupunta kami. Ngayon, pumunta talaga kami. Kapal ang mukha mo. Ako pa ngayon ang makapal, mang. Bayaran mo mga utang doon. Alam mo naman yung utang binayaran mo ngayon, binayad yun sa ospital, di ba? Alam na alam ng pamilya mo yan. Isang taon na kayo ni Edwin, ilang beses na kitang pinagbigyan. Sherlyn, ikaw ba yung nagsabi ng prrrt? Apo. Daga ng daga kasi. Wala nang mga kwentang sinasabi mo. Alam mo ba na pwede ka namin pa-deport at pwede ka namin pa-aresto? Kasi ma'am, umamin to si Edwin on air na karelasyon niya kayo at may asawa kayong pareho. At ito pong conversation natin, ipapasa namin sa Saudi authorities at may kalalagyan kayo. True chat lang po yan. Maski na. Ma'am, ito po, kakausapin ka ng panganay mo. Chat na kayo ko kaya. Wala may ugma diha dada ninyo. Wala may ugma. Wala rin kayong kinabukasan dyan. Uwi na kayo ng kapapang Victor. Mama is me. Mahalaga sa inyo. Pag dito na ako mag-aabot talaga. Kukunin mo, I'll do everything in my power to make sure hindi mapupunta sa iyo itong mga bata kahit na below 7 years old, kahit nakasal kayo, sapagkat ikaw ay salawahang babae na hindi ka karapat-dapat na mag-alaga ng mga bata. True chat lang po yan. In fact, chinat ka pala nitong anak mo. Pinapipili ka, pinili mo yung si lalaki. May konsensya ho ba kay madam? Ito, yung bunso Pero, niyo, yan. umiiyak oh. Narinig mo yan, ma'am? Umiiyak yung bunso mo? Narinig mo yan? Ipinapaiwan ko yan sa mama ko. Ayaw naman niya. Lahat, hinala niya lahat. Edwin, yes, sir. kausapin mo si Charlie. Brad, nagmamakaawa ako sa'yo na kung pwede, kausapin mo si Sweet Sweet na bumalik sa amin kasi maliliit pa yung anak ko. Ano ang sagot mo sa akin? Kausapin mo siya, bakit ako? Lahat ng mga conversation natin nandito. Ang dami mo pang sinabi tungkol sa akin. Hindi daw ako karapat-dapat na maging ama, sir. Ano yung batugan daw ako. Hindi ka batugan, sabi mo, hindi mo pina-abroad ang asawa mo. Sabi ko sa'yo, Brad, maganda kasi ang hangarin ng asawa ko. Nung una, sabi niya sa akin na para mapag-aral yung mga anak namin kasi hindi sapat yung bilang isang tricycle driver lang. Tapos pinayagan ko ang asawa ko. Hindi yan dahilan na isa akong batugan, Brad. 13 years kami nagsama ng asawa ko. Mr. Arnel Ignacio, Deputy Administrator ng OWA. Grabe, hindi na kita babatiin ng magandang hapon ha. Kasi nanggigigil ako dyan sa naririnig ko eh. Total naman, naghahamon yan. Kahit ngayon pa lang, tatawag ako doon, pahanap ko yung dalawang yan. Sa dami ng kaibigan ko doon, hihingan ko ng tulong lahat yun. Silang dalawa, mawawala ng karapatan na maghihirap sila. Kaya nadadama yung ibang OFW natin sa Rafi sa mga ganyan eh. Isang tapang-tapang lang, pag nahuli sila dyan sa Saudi, sasabihin nila na naman, kawawa sila. Salamat po, Sir Antay Arnel. ko, Ha? Thank you po. Thank you po, Sir Arnel. Micheline, Paano yung mga utang namin? pag nakulong ka, huwag ka mag-alala kasi ako na pong sasalo dito kay Charlie. Ang importante dito, makulong kayong dalawa. Ready ka na bang makulong? Hindi. Sir Edwin, Yes, sir. ayan na mo mismo yung OWA na nagsabi na makukulong na po kayong dalawa, sir. Hindi pa ako handa, sir. Tatakot ako, hindi ko maintindihan. Eh buti ka pa nga, sir, natatakot pero itong kabit mo hindi natatakot eh. Matapang pa. Sir, matagal na yun, sir. Maski na, inamin mo na may relasyon ka sa isang may asawang tao ayon ng Saudian. Sir, kausapin mo si Shirley. Nung umalis ka, sinabi ko sa'yo, magbabagong buhay na tayo talaga. Naghan ka babae. Paano ako makapagbabae? Wala nga akong pera, magbabae pa. Miss Sherlyn, huwag niyo pong baliktarin. Kausapin ang panganay. Anong gusto mo sabihin? Hindi daw siya. O kita mo, ma'am, sabi ng anak mo, ayaw niyang makulong ka. Ang ginanti niya, awa pa rin sa'yo.
nagmamakaawa ako sa'yo ba? Ayaw ko na sa'yo. Mga bata iniisip ko. Sige, tapang ka pa rin eh. Kala mo yung engineer mo ha. Sige, magpapile ako ng complaint para sa inyong dalawa. Sa lahat ng mga sakit na ginawa nyo sa akin. Ayaw ko sana na mag-file kasi nahawa ako sa'yo. Hanggang ngayon, taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo at napakababa pa rin ang tingin mo sa Sabi akin. ko, ayaw ko na Oo sa'yo. nga. O Mga sige, bata magsama kayo. Yung ididemanda na natin kasi ayaw patawarin ni sir eh. Punta natin kay Colonel Ignacio para pailan na ng kaso. Totoo ba itong nagpasa sa akin ng naglaslas sa sir? Sir, Oh, man. Tawagan mo, sabi mo, hindi na natin i-ano. Ako sir. Okay, sorry po. Oh, yan. May kutsilyo eh. Kanino yan? kanya yan sir. Tatawagan ko na yan sir. Sinabi ko yan. Ano po? Ha? Ano yan? Okay, siya rin mo. Huli. Tawagan mo nga. Tawagan natin. Palabasin yung mga bata. Tatay. Sama ka muna kay Ate. Sinabi pa niya kanina yun? May Sinabi niya sa akin kanina, nung pagpunta ka sa radyo, sabi niya magpapakamatay na ako. So I thought she was just kidding. Hello, ma'am. Kumusta ka dyan? Ma'am. Sherlyn. Kailan ka ba uwi dito? Ha? Tapos yung kontrata. Kailan po matapos yung kontrata niyo, ma'am? April? Ma'am, ano po yung pinadala niyong na meron kayong sugat sa kamay? Anong nangyari? Wala po. Okay. Kausapin ka ni mister. Okay lang sa amin na hindi ka na babalik sa akin. Basta gusto ko uwi ka na lang. Kasi inamin mo naman talaga na mas mahal mo talaga yan si Edwin. Oh, bigay ko yan sa'yo kasi kaligayahan mo yan eh. Ano yung pinasa mo sa akin na picture? Naglaslas ka? Okay. Ma'am, kasi nag-aalala po itong si mister. Ginamot ko na. Ginamot mo na. Ma'am, meron po kayong 5 anak. Yung pagpapakamatay, isa pong sinyalis yun na kayo po ay isang selfish na tao at takot to kayong harapin yung katotohanan. Ayaw niyo pong dumanas ng kahirapan. Gusto mo lahat pabor sa'yo. Ano naman po yung mga anak mo? Narinig mo ba kanina yung mga anak mo? Nung marinig na makukulong ka na, umiiyak? Hindi mo naisip yun? Na kapag may nangyari sa'yo, lalo silang iiyak. Makinig ka pa mama, hanggat hindi kayo annulled ng mister mo, hindi ka pwede makipagrelasyon kahit kaninong lalaki. Okay na, sir? Salamat sir. Gawin pa rin natin dapat gagawin, sir. Okay. Pa-deport pa rin natin. Nakiusap ni Day Arnel na ASAP kukunin na yung wife mo doon sa bahay ng employer and then ililipat na siya doon sa FRA doon. Yung FRA parang agency doon sa Jeddah, kapartner nung agency dito, pinapa-workout na ma-release na yung kanyang exit visa para mapauwi. Bukas, ikaw Hindi naman ako na magkakaroon mawawala ng pagkakataon na i-area side mo para patas. Kukup-kupin namin siya overnight. Tomorrow morning, susunduin ka namin dito sa opisina ng OWA, ha? Makakapagpahinga ka muna ngayon, okay? Ang ganda-ganda pala mo, kaya pala talagang pinag-aagawan. Ano sasabihin mo mamaya kay sir? Nakipag-ayos na lang po. Para sa mga bata. Para sa mga bata. Pero wala na ba talagang pag-asa na Wala na. ano ba talagang dahilan? Yung bisyo niya po. Yung gano'n. Anong klaseng bisyo itong pinag-uusapan natin? User ko yun. User? Nagda-drugs? Yeah. Kung nagda-drugs siya, bakit niya na itaguyod yung naman mo anak nang wala ka? Every month ako nagpapadala eh. Dito pa yung ano ko. Resibo. Sa kanya lahat pangalan yan. Pagkano kung pinatabalan niyo kada buwan? 19, 20. Malaking pera ko yun. Oh, lahat pera ko. Tapos siya po tricycle driver. Kumikita din siya. Sa kanya lahat pangalan niya. Nakita niyo na ho ba talagang siya ay nagda-drugs? Oo. Napakaseryosong akusasyon po yan. May ebidensya kayo. Background check na lang po dun sa akin. Kung nagda-drug siya, bakit mo siya iniwan? Kung talaga may problema sa siya na mas lalong hindi ka umalis para masiguro na... Yun naman yung parents ko, nag-aalas sila lagi. Contact naman lagi. So yun dahilan mo. Pero ma'am, hindi mo ba naisip yung kapakanan ng mga anak ninyo? Iniisip ko, Kasi, every I mean, pinabaya mo yung mga bata, nagugutom. Hindi, Hindi ka manawa. kasi tingnan mo po.
Kasi sabi niya kung minsan wala siyang kita, hindi ka nagpadala, nabubutong sila. Consistent ka ba every month? Opo, sa lahat. 19,000. Now, kumusta kayo nung si engineer? Wala na po kami kontak nun. Ma'am, bititin mo sa kamay mo. Pwede mo makita yung kamay mo. Okay. Kasi may pinadala siya, sir, picture na may lastas na kamay. Ano yun? Nilulong ko yung isa. Nilulong ko. Saan galing yun? Yung may kutsilyo tapos may lastas. So ano yung kinuha mo na sa Kitchen yun. Facebook? Sa akin yung gawa ko lang yun. Parang tinakot ko yung para kasi. naglagay ka ng ketchup. Ketchup yun. Ketchup yun. Tapos kutsilyo. Ang galing mo talaga. Sabi Pero sa inyo, sir, maraming Ang ganyan. tindi talaga niya. napanervyos mo ako doon, mama. Naku. Kami lahat, mga staff na nataranta kami. Papasukin na natin. Sir, upo rito, sir. Okay. Ayan na. Okay. Mga bata. Okay. Yakap. Kiss mo na sa mama. Kiss, isa-isa. Sige. Oh. Okay, sir. Bago niyan, wala nang pasikot-sikot pa. Nag-usap kami. Isang dahilan kung bakit na niya iniwan ay dahil ikaw ay gumagamit. Yes or no? Dati, sir. Inamin ko naman na dati akong nagtutulak, sir. Kailan ka huminto? Nung pagka nakulong ako, sir, tapos huminto ako, sir, mga 2015, hindi pa nakaalis yung asawa ko, sir. Nakulong ka? Oo, nakulong. Napagbayaran mo na yun? Pabayaran ko yun. Tapos paglabas mo, nagbago ka na? Oo, sir. Bago ako, sir. So, ma'am, Hindi yun naman pala eh. Oo nga, gumagamit siya. Alam mo pala, nakulong siya, pinagbayaran na niya. Ngayon, paglabas niya, nagbago na siya. Ikaw ang hindi nagbago. So, ma'am, anong masasabi mo tungkol doon sa kanyang sagot na alam mo naman pala na siya ay nakulong na at nagbago na at nung lumabas siya, naayos niya yung problema yun hanggang sa ikaw makapunta ng Saudi. Puro karating siya sa akin eh. Na. Kakasakal. So, kanina, drugs, ngayon, nakakasakal. Bago naman yung... Dubli-dubli. Patapako yung ano niya sa akin eh. Pero ma'am, kung gano'n, huwag ko sana kayo magsinungaling kasi pangit ho yung nagsisinungaling. Gagawa ka ng issue na para tirahin siya, para lamang lumabas kang maganda at siya masama. Pangit yun. Sana, diretso na agad. Sige, ayaw mo na. Alisin natin yung drug issue ay nasasakal. Ano ang personal na dahilan mo sa puso mo? Ayoko nga. Kahit parents ko, sakit-sakit ang gagawa niya sa akin. Dahil? Patong-patong na ngayon kasalanan niya sa akin. Ito lang lalaki, nabubuhay ako kasi. Bakit ka nakipag... Dati pa yun eh. Last year pa yun. Nung bago nag-New Year, nag-ano tayo, nandito lahat yung mga message mo sa akin. Inamin mo, oo, kami pa. Sabi mo sa akin. Sabi ko sa'yo, nung bago New Year, Last year pa yun. bago New Year man, nandito ako mga sabi mo sa akin. Nung bago nag-New Year, nagmamakaawa ako sa'yo, Ma'am, pwede ba natin ayusin ang pamilya natin bago mag-New Year? Sabi mo sa akin, sige, humingi ka na apologize. Sabi mo sa akin, wala pa yun. Sabi ko, kung hindi talaga, i-block mo man ako. I-block mo ako. Kaya wala na akong na sa isip ko na hindi kita makontak. Kumunta ako kay si Rapi. Humingi na talaga ako ng tulong kasi yun ang wala na akong Sinabi ko sa'yo, choice. isipan mo yan. Kasi ako mapapahamak doon. Alam mo ba yun? Kaya nga, nag-hingi ako ng tulong kay si Rapi. So ma'am, anong plano mo ngayon? Wala na po, sir. Uwi ako sa amin. Kasi nang baka tayo isama ko. Ayun. Kasi namang sasama sa akin, isasama ko sa amin. Kung natin reaction yung social worker. Actually, naka-schedule kami pa for counseling sana sa kanila tomorrow. Yung magiging decision siguro ni Sherlyn is magiging decision niya yan. So, inaasahan natin sa pagkikita nila ngayon na magkakaroon ng pagbabago kung ano man may decision si Sherlyn, ano man may decision si husband. Okay. Now, sir, kung ano man yung desisyon niya, handa ka ba? Kung ganun talaga desisyon, hindi naman ako siya pinipilit kasi alam ko, sir, na mahal niya na talaga kasi sinabi na talaga niya sa akin. At sinabi rin ng mga kaibigan niya sa akin, nabihan siya na kung gusto mo sa pamilya mo, sa pamilya mo. Ang sabi niya, di ko kaya mawala si Edwin sa akin. Yun ang sabi niya sa akin. Kahit masakit para sa akin kasi pinipilit ko naman lumaban para sa pamilya namin. Pero wala. Hindi. So, anong plano mo ngayon, sir? Kung halimbawa, talagang seryoso na siya na hiwalayan ang gusto mangyari. Di ko alam ang plano ko, sir. Ang ko lang, huwag lang pilitin ang mga bata na
kung sasama sa'yo, ano. Kasi hindi ko rin naman hindi ko rin tinuturuan mga bata na hindi ko minasama yung mga bata. Siguro kailangan assessment. Gusto mo lang, di ba? For both of them. As far as custody is concerned, sino bang karapat dapat na magulang na mag-alaga sa mga bata? Sa batas, sir, dahil minor de edad yung mga bata, this has to be coordinated with the DSWD. So after the counseling tomorrow, we will try to coordinate with DSWD with regards to yung sa custody ng mga bata, parents, yung kanilang ma'am, kapasidad. there's an exception to the rule. Yes, sir. Kaya nga may evaluation yan. Kasi may allegation si Sir na siya ng lalaki at inaamin naman niya na pwede rin i-consider yung the fact na wala siyang pakialam sa mga bata and also putting her life in danger. Kahit sabihin natin joke pa yun, yung paglaslas. So, stress yung kay husband nung malaman and then yung mga bata, nakarating dun sa mga bata na nag-attempt mag-suicide yung kanila nanay. Yung mga ganun, it has to be put into consideration lahat-lahat na yun. Alright, ma'am, ito labas na muna yung social worker dito, labas na yung ating batas. Ito bilang isang tatay ako Hindi ba mai-consider yung bang pag nagkahiwalay kayo, ang talo dito, yung 5 bata, nakita mo naman yung pagdating nila, sobrang iyak nila, yakap. Yung isa ayaw kang makulong. At ang gusto nila, buo kayong dalawa. I mean, what is happening right now, I'll tell you frankly, I'm sorry selfishness ang umiron sa'yo. Yung, ma'am, sorry ma'am, let me just finish. Kung ano yung sa tingin mo na komportable ka, na pabor lamang sa'yo, ang iniisip mo, hindi mo naman iniisip yung kapakanan ng mga bata. Ayaw mag-sacrifice sa pagsasakripisyo ng bawat isa. Diyan tumatatag ang samahan ng mag-asawa. Yung walang sakripisyo, yun yung mataas ang rate ng hiwalayan. Last na po. Tapos na. Wala na. So, tanong ko, mahal mo ba yung mga anak mo? Sobra. So, hindi mo pagbibigyan yung hiling ng mga anak mo na kayo ay magsama-sama, alang-alang sa pagkabuo ng pamilya. Pero alam ng mga bata na pag-alis mo rito, okay kayo ni tatay. Ngayon, nung pumunta ka na abroad, nalaman na rin nila na, sorry ma'am to use the word, nag-LANDI ka, nakalimutan mo na si Sir. Wala din yung pinunod ko Nakakapagod din. Control niya ako Bakit nung bago ka umalis dito, hindi mo sinabi yan? Bakit mo sasabihin na ngayon, palibasa ay nakatikim ka na ng buhay sa ibang bansa, nakalimutan mo na yung mga paghihirap ng pareho dito. Ano bang sitwasyon? Ikwento mo. Nung palis siya, halimbawa bukas papunta na siya ng Saudi. Okay naman sir kasi hinatid ko pa nga siya doon sa employer sa niya sir doon sa agency nila sa Jinsan sa Labangal. Sabi ko sa kanya, huwag kang magpapadala sa mga mga sulsul, mga tentasyon. Sabi niya, hindi ko magagawa yan kayo ang buhay ko, ganyan. Hindi yan darating, hindi yan mangyayari kasi kayo ang buhay ko. Sabi niya, gawin natin to para sa kapakanan ng mga bata. Paano po yung bang damdamin mga bata, sila ang casualty. Naggera kayong dalawa, isipin mo sa gera, nagbarilang kayo. Kaso, ang tinamaan yung mga bata. Alam ko po yun. Hindi ka ba makonsensya doon? Alam ko po yun. Sa ginawa niya sa akin, wala. Wala ba yung one last chance, give it a try? Pagbalik mo, na kapag hindi pa rin, ayoko na. Kumbaga, one last try. One word is enough. Pero, Wala na. sir, meron na akong gustong tanungin. Sige. Nagulat ako sa pinapadala mo, 19,000 a month. Halos buong sahod niya, binibigay ko. niya. Wala nga ako mabili sa lawal ko, sarili kong gamit na. Paano ka nabuhay doon ng Diskarte na lang po. Mga amo ko, bait-bait. Okay. Halos lahat pala ng sweldo niya pinapadala niya sa iyo. Sana punta yung 19,000 plus yung kinikita mo sa tricycle. Ito sir, yung 19,000, hindi yan mapunta sa amin lahat. Kasi bago yan siya makapadala, sabi yan siya na, hiraman mo yung silalay ng pera doon sa kapitbahay namin. Kaya tawagan yung kapitbahay namin doon na nagpa 5-6. Humiram ako ng pera doon sir para ibigay sa kapatid niya, nasa paaralan. Hiraman mo si mamang ganito, 1.5. Hinihiraman ko. So, ibig sabihin, hindi lang pala pupunta lang sa 19,000, kundi sa mga kamag-anak niya rin. Sa kanyang kapatid, mama, papa. Magkano titira sa iyo? Matitira, 10,000, mga ganyan. So, hindi pala nagluloko ito si Sir. Yung pera nagagamit na sa tama. Sino ba nagre-report sa'yo? Ba't nagkaroon ka ng Mga parents reporter? ko, mga kapatid ko. Grabe naman siya mag-report. Halos doon na sila natutulog sa bahay. Yung kapatid mo, grabe siya mag-report. Magdala pa yan sila ng mga barkada doon. Sobrang dami. Hindi ko naman sila tinataboy kasi kapatid mo, bayaw ko. Doon sila natutulog. 4, 5, 6 pa yan sila doon natutulog.
Tapos sabihin nila na ganyan ako. Hindi ako, wala talaga, para sa akin, wala akong nagawang mali para sa pamilya niyo.